Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang kailangan na pong umunat-unat. 'Di ba? Kailangan na nga pong maghanda. 'Di ba? Always ready 24/7. Ito nga pong si Senator Bongo at ito nga pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Actually, mukhang kinakabahan na nga itong si Bongo dahil may mga lumalabas na statement na tinatanggi niya na hindi niya kilala. I don't know kung totoo to mga minamahal. 'Di ba? Tinatanggi na ni Bongo na hindi niya kilala itong si former President Duterte. I don't know kung totoo man 'yan. Pero the fact na sinabi po ni Yuse Claire Castro, ito yung sabi ni Yuse Claire Pakita ko sa inyo mga minamahal. Yan yung sabi ni Yuse Claire, sobrang linaw. Yan 'di ba? Basahin natin mga minamahal. Sabi ni Yuse Claire, nagawa na po before, nakipag-coordinate ang pamahalaan sa Interpol. Kaya napadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague kapag may warrant of arrest na na-issue na ang ICC, kailangan i-implement. Alright. Diba sabi pa naman ni Yuse Claire noon, hindi siya magsasalita sa issue ng walang alam itong si President Bongbong Marcos. Walang alam sa pinagsasabi itong si PBBM. So basically, galing kay Presidente yung utos na kapag mayroon pong warrant of arrest ang International Criminal Court at pinadala po via Interpol, kailangan pong i-implement. Meaning, itong si President Bongbong Marcos, mga minamahal, is ready to enforce the warrant para nga po dito kay Bongo at para nga po dito kay Bato. Pero ito yung question ko kaya tong gawin ni Nartates na hulihin itong si Bato at itong si Senator Bongo. Not unlike dito kay General Torre, mga minamahal, 'di ba? Na iba yung atake ni General Torre. Pag inutos, gawa agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Yung talagang literal na walang kinikilingan, hindi natatakot, 'di ba? Ganon yung ganon ang atake ni General Torre. Ito lang yung hindi ko magets, mga minamahal, dito kay dito kay Nartates, kung kaya niya bang i-implement 'yon, 'di ba mga minamahal? Ngayon, paano ba mahuhuli itong si Senator Ronald Bato de la Rosa at itong si Senator Bongo kung hindi makikipag-cooperate ang government? Maaari lamang po silang mahuli, mga minamahal, kung hindi sila makipag-cooperate kung hindi makikipag-cooperate ang government kapag ang mga senador na yan lumabas ng ibang bansa. Pero mukhang sa palagay ko makikipag-cooperate naman ang Philippine government kasi nagawa na nga nung una Kasi ganito yan, Interpol, ICC, Interpol, tapos magko-coordinate sa law enforcement ng Pilipinas. Pag nandito na sa law enforcement ng Pilipinas, dalawa ang magiging subject dyan. Una, makikipag-cooperate or hindi. Kapag makikipag-cooperate, re-reviewin ng Department of Justice yung pinadalang sulat ng Interpol, tapos magte-take sila ng action. Kasi wala naman pong police. Wala naman pong police itong ICC. So, local court pa din ang aaresto dyan. Ngayon, kapag makipag-coordinate, bali yung unang kikilos dyan, yung DOJ, babasahin nila, re-reviewin nila yung warrant of arrest, at kapag meron nga, huhulihin via, police ng bansang Pilipinas, yung government natin ang makikipag-coordinate. Ngayon naman, subject to, kapag hindi sila makipag-coordinate, wala din magagawa ang ICC dahil wala naman pong police warrant, tama ba? Wala naman pong police na mag-a-apply para hulihin ang mga senador na yan dahil unang-una hindi na nga po tayong miyembro ng International Criminal Court. Matagal na tayong umalis. Pero, sinasabi ko nga sa inyo, mga minamahal, even though na hindi na tayong miyembro ng ICC, meron pa din karapatan na mag-work out or maglitis ang ICC. Kasi ng panahon na 2011 to 2019, tayo po ay miyembro. Umalis lamang po tayo dito
sa International Criminal Court. So, meaning to say, mga minamahal, ang inimbisagahan lang yung panahon na tayo ay miyembro. Pero in terms of paghuli, pag-aresto, mukhang dapat kailangan makipag-cooperate ng government dito. Pero I think makikipag-cooperate naman mga minamahal eh. Kasi nagawa na nga before eh. 'Di ba? Nagawa na before. Kaya nga napadala doon si former President Duterte. Minsan kailangan din natin dito tanungin kung kaya ba itong i-enforce ng Philippine government. Lalo pat itong si Nartates, mukhang pansin ninyo, mga minamahal, nakakaumay yung kanyang mga galawan, mukhang hindi katindig-tindig, walang malaking achievement, no, 'di ba? Si Atong Ang hindi mahuli-huli. So, yeah, nagigets ko na kahit gustuhin ng gobyerno, kung hindi naman yan i-implement ng mga ng kapulisan natin, paano? Kaya dapat kalampagin din natin dito itong si Nartates. Pero kahit ganun pa man, nandun na tayo sa part ng exciting eh. Kasi huhulihin talaga. Wala silang kawala, huhulihin talaga mga minamahal. Itong si Bato at itong si Bongo kapag nagkaroon na ng warrant of arrest. Kahit anong tago nila dyan sa Senado. 'Di ba? Humingi pa nga sila ng tulong dito kay Ping eh. Kahit anong tago nila sa Senado, kahit anong gawin nilang pagtatago dyan, mga minamahal, hindi sila tutulungan eh. Oo. Dahil ang Philippine government makikipag-cooperate talaga. Sa Senado may protection sila. Pero kapag lumabas sila sa Senado, wala na sila. So, kailangan dapat lagi lang kayo nandyan sa Senado. Wala pa namang immunity mga minamahal lang senador kung sakaling makulong sila. 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal, walang immunity. Oo. Ang mga senador kapag sila ay nahuli. Anyway, yeah. Medyo magandang balita to. At nakakatuwa naman to mga minamahal. The Supreme Court should consider resolving the issue filed by Duterte to once and for all settle the judicial of the Philippine government adheres to RA 9851 or not. Actually, yung Supreme Court medyo mabagal eh. Well, mukhang hindi uubra yung sinasabi nilang kailangan ng coordination ng local court para ma-execute ang warrant. Ayon sa dating IBP na si President Attorney Cayosa. And pati yung protective custody ng Senate ay tradition lang at wala sa batas. So, kabahan na si Bato at Go. Oo, talagang kakabahan na yan mga minamahal. There is no turning back, diba? So, BBM can't do anything but respect the warrant. Totoo. Walang magagawa naman dyan si President Bongbong Marcos eh. To be honest, mga minamahal. Kapag nandyan na yung warrant, hindi naman si PBBM papahuli yan eh. Kailangan niya respetuhin. As a matter of fact, mayroon tayong coordination with the Interpol. Member tayo ng body nito. At kapag nagkaroon na dyan ng red notice, hindi pwedeng pagtakpan, 'di ba? Or itago. Kasi hindi pwedeng tayo lang hingi ng tulong dito sa ICC, I mean sa Interpol, tapos pag sila humingi ng tulong, hindi tayo magbibigay. So parang mapipikon sa atin yung Interpol nun. So, kapag mayroon ng warrant, dapat i-apply ito forthwith. Diba? Alam niyo, forthwith, agad-agad. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.